Hello guys, I'm Cholo Castro of BSIT 2D. So basically guys, kailangan natin ng way para kumonekta ng MySQL database. Hindi ka makapag-insert, update, delete o view ng data kung wala kang connection. Kaya gumawa tayo ng separate class na ang pangalan ay DB Connection para siya ang taga-handle lahat ng connection. Okay guys, dito naman tayo sa login frame. Itong login frame ay isang Java GUI. Meron tayong method dito na tinatawag na get connection. Ito yung tinatawag na program kapag kailangan niya mag-connect sa database. Itong login frame ay isang Java GUI window kasi naka-extend siya sa JFrame, meaning ito yung actual na login form na makikita ng user kapag binuksan nila ang system. Dito ginagawa yung username text box, password text box, at syempre yung login at cancel button. Makikita nyo dito sa taas ang dami nating imports. Bakit? Kasi gumagamit tayo ng swing para gumawa ng user interface. So, ganun lang siya guys. Without this login screen, hindi ka makakapasok ang user sa student management system. Parang entrance gate siya. Kung baga, hindi ka makakapasok sa event kung wala ang ticket. At dito yung username at password ticket mo. So guys, dito tayo sa main app. Ito yung naka-open sa screen mo ay yung main app Java. Ito yung entry point ng Java program mo. So guys, dito naman tayo sa splash screen. Ito yung unang lumalabas bago mag-open yung main app mo. Parang intro ng vlog. Yung hi vlog, welcome to my guys moment bago magsimula ng real content. Yan yung mga border color, font, grid layout at swing natin. Makikita mo na meron kang code na nagsisetup ng JFrame. Ito yung window mismo ng splash screen. May mga ginagawa siya like setting size, setting font, adding labels and image, progress bar animation, literally. So guys, dito sa part na ito, pinubuo natin yung opening intro ng program. Sa image na ito, makikita natin ang klase na student.dao.java. Napaka-importante ng klase ito dahil ito ang data access object para sa student data. Ibig sabihin, siya ang bahala sa lahat ng data operation. Dito nakalagay ang logic para mag-add, magbasa, mag-update at mag-delete ng student record. Dito naman tayo sa Student Information System CRUD app. Itong app na ito ay ginagamit para mag-handle ng data ng mga student. Nasa taas ng window, makikita mo ang nakaset
Ang project sa pangalan ay Student Info System Code App at may mga iba't ibang Java files na nakalista sa kaliwa. Ang app ay para sa Student Information System kaya malamang ito ay ginagamit para mag-manage ng mga records ng estudyante tulad ng pangalan, grade at iba pa. At dahil CRUD app siya, ibig sabihin nito ay may functionality siya para mag-create, read, update at delete ng mga records. Ayan guys. Ang makikita natin dito sa image ay isang code editor, specifically NetBeans, at nasa loob ng isang Java project. Dito makikita ang code ng isang klase na tinatawag na user. Para ipaliwanag, ang klase na ito ay parang template o blueprint para sa mga object na gagawin mo sa iyong program. So sa image na ito, kita natin ang code ng UserDAO class sa Java gamit ang NetBeans IDE. Ang UserDAO ay class may isang method na tinatawag na authenticate. So yun lang guys, maraming salamat po.